Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is October 25, 2025 at tayo ngayon una ay papunta dito yan sa may NAIA Terminal 3, Barangay 183 Pasay po yan. Ay nako, ang hirap tumawid, pangit dito. At dalhin po natin, sandali lang po. At medyo hirap tayo magbasa dahil sa Continue straight at the first traffic light. Then, in 400 meters, go straight. yan, dadalhin na po natin yan sa may Icon Residences, Tower 2, sa may D Jesus Oval, Fort Bonifacio, Taguig. BGC Taguig po yan. Okay, Fort Bonifacio, Taguig. Ay, Head north, continue straight at pinakasan the natin first ng traffic matraffic. light. Binalik ulit Then, tayo in sa matraffic na Taguig. Okay, so kasama talaga sa trabaho natin yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila disclaimer. Lamang po ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. in 100 meters, make a slight right towards NAIA Terminal 3. In 80 meters, keep straight at the fork towards departures. Continue for 600 meters, then you will arrive at your destination. Towards departures. Malapit na tayo. Normal na nagtaan working. Prior to this one, meron din tayong last October 20, meron tayong isang similar line of real democratic corruption na umabot ng 500 meters naman. And October 13, meron tayong isang event na umabot ng 900 meters, similar to what we have in earlier. And so for the month of October, apat na event na tayo, including yung kanina. So again, this has been ongoing sa Taal Volcano. It's at alert level 1 yan. Opo, nabanggit niyo po kanina ito sir, minor phreatogmatic eruption. Ano pong siguro pinagkaiba nito tungkol sa karaniwang phreatic explosion o yung dati yung ash emission? Yung when we say phreatogmatic eruption, this is when magma interacts with water, floating event that will produce mixed of steam, ash, and fragmented volcanic materials due to rapid steam expansion. Yung phreatic eruption din naman natin is a steam-driven explosion that happens when water comes into contact with hot volcanic rocks or hot volcanic gases. So for phreatic eruption, walang magma involved. For phreatogmatic eruption, may magma na involved. And when we say ash emission activity, this is just steaming event na samahan ng mga
labo na nasa crater ng vulkan. Ayun po. Pero para po malinaw, ano pong ibig sabihin nito? Bakit po nangyayari itong mga ganitong aktibidad sa Bukang Taal? Well, again, the Taal volcano is on alert level 1 and ang pinaka-commonly nakikita dito sa effect ng London Age kasi sa water na nakabalagsak sa lawa ng Taal, sa Volcano Island mismo, may tubig. So, malingit na ganito, kasi again, pwede mag-fit sa below yung tubig natin, and when it comes to contact with either hard volcanic material, either natural eruption, or when it comes to contact with magma, then nagkakaroon ng volcanic eruption. Nagamit nyo nga rin po ito ngayon ay alert level 1 yung Taal Volcano. Ano po Dito tayo. mga nangyari? TVMM Teleradyo. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalita maaangahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. The TVMM Radyo Patrol. Continue straight at this traffic light. TVMM Teleradyo. May pag-ibig mo. Ay kakaroon ka sa bawat tao ng buhay. Ang TVMM Public Service Team. Naghahanap ng servisyo sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Dennis. Attorney Noel Belgrado at Liza Aquino. At John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. At TCML Radio Patrol 630 at TCML Teleradyo. Basta Continue straight at this traffic light. TVMM. Dito po, ang DCM Radio Patrol 630 at DCM Teleradyo, ulas na balita muna sa public service ka WKBP, kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin kamamilya, 8 ng gabi. Ang oras ay natin sa inyo ng Flemex Forte Purifed Capsule. Maluwag at maghinga, tunaw ang flema. Huwag sa laguti, Flemex. Issue balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Isipin po ng gabi kapamilya. Kamusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Kayo po ba ay nag-aanda na sa pabarating na undas o yung iba? Bakasyon naman, ang bakasyon? Napakaaga naman po. Tapos, kailan po yung undas? Biyernes, October 31. For sure, October 30 kasi Thursday, meron na siguro mga buwibisita dyan sa mga cementerio. Ano? Pagka October 31, yan naman po yung dagdana. Dagdana, yung mga bibisita sa kanilang mga nicho sa mga ospital. Sa mga ospital tuloy. Cemetery pala. At siyempre, pagdating ng November 1, yan din po yung pinakadagda. November 2 naman, may for sure yung November 2, parang mula po sa Manila mga probinsya, pabiyahe naman po yan. Pabalik ng Metro Manila, traffic na yan. Diba? Pagka si Lunes November 3, may pasok na naman ulit. Pero for sure yung iba naman next week may punuan na yung mga terminal ng bus o mga palibang para po bumiyahe sa kaligri ng mga anyway, sa mga balita naman po, nabalitaan niyo po ba yun? Kilala niyo ba si Kiko Barzaga? Si Congressman Kiko Barzaga? Yung talagang isa po ngayon sa mga nag-viral na congressman, si Representative Cavite Representative Kiko Barzaga. Pero yung Philippine Army pala, may tinanggal mo si Congressman Barzaga dyan po sa Richard Road. Huwag nga tayo ng paliwanag. Continue straight at this traffic light. Shirley at Louie.
Di Maala, ang tagapagsalita po ng Philippine Army. Colonel, magandang gabi po. Si Ibras po ito. Yes, magandang gabi, Steve. Magandang gabi din sa inyong mga taga-subaybay. Opo, una po siguro, maaari nyo pang kumpirmahin muna na siya ng Philippine Army ang pagkakatanggal po ni Representative Kiko Barasaga sa listahan po ng Reserve Force. Yes, tama po yun, no? Effective 21 September ay officially natanggal na siya o nalibog na siya sa roster of the Reserve Force ng Philippine Army. Unang siguro tanong dyan na, Colonel, anong dahilan? Bakit siya tinanggal? Yes, nung nakita kasi natin, meron siya mga social media post. And then, ang doon sa mga nakalagay doon is yung statement niya is somehow seditious comment. And ang pinaka-mabigat dito ay nag-push siya using yung kanyang military uniform. Kumbaga, nakakasuot siya ng military uniform while posting yung kanyang mga statements na yun. So, ito yung mga nakita natin na nakapag-kumbaga potentially creating confusion sa ating public, sa ating mga kababayan regarding sa posisyon ng neutrality ng Pilipinas. Yes, doon sa isang post niya nakalagay doon na kasama niya yung Armed Forces of the Philippines. Marami ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines na sumama doon sa September 21 rally. So, kumbaga, while doing that yun, pinapakita niya doon yung kanyang post na naka-uniform siya as a member of the Reserve Force. So, kumbaga, tinignan natin na nagkakaroon ng confusion yung ating mga kababayan na ang neutrality ng Pilipinas pagdating sa ganitong mga usapin. Kasi kung ako yung titingin po sa limbawa, kung normal ako sa netizen, tapos naka-Philippine Army na uniform, parang medyo mahihikayat ka, no? Pero manggaling na po siguro sa Philippine Army, ano po yung tukod nila doon sa sinasabi ko ng Kiko Barasaga na marami po yung kumbaga tutuloy o kasama doon sa September 21 rally doon nakaraan. Ito ay yung kita natin, no? Ito yung mga baseless na comment, statement ni Representative Kiko Barasaga dahil nakita natin na bubuo yung ating Force of the Philippines, yung ating Philippine Army at nakatutok lang tayo sa ating mandato kung saan protektahan natin yung konstitusyon at lagi na natin sinasabi sa ating mga kababayan na ang Philippine Army is a professional organization. Kaya nakita natin itong pagtagal kay Representative Barasaga is absolutely necessary to maintain yung organizational discipline, yung ating unity of command, and yung pagiging non-partisan ng Philippine Army. This is the first time, Colonel, na may tinanggal tayo sa listahan ng Reserve Force? Hindi ito first time, no? Even before pa, mayroon tayong may mga personnel tayo, members ng Reserve Force na tinanggal, nagkaroon ng kaso, conviction from the civil and criminal cases. So, may mga natanggal na rin tayo. So, ibig sabihin ang malinaw dyan na, Colonel, kung ikaw may kaso at may mga hindi mo magandang issues sa post online, isa yun sa pwede kaming dahilan ng pagtanggal mo sa Reserve Force. Yes, dahil nakita naman natin na ang pagiging membro ng Reserve Force, Continue for 500 meters, then turn we left have onto Reserve privileges Drive. for having a reserve status. However, kinakasama din dapat yung pagiging responsible natin. Dapat ina-uphold natin yung principle, yung ethics, yung decorum as member of the armed forces. Continue straight at the first traffic Colonel, light. ano ba Then, po ba with ibig the sabihin same pag traffic light, ikaw ay turn left. miyembro ng Reserve Force? At ano po yung mga privileges? Kasi unang-una ang Reserve Force natin is the basic for expansion ng ating armed forces para sa Philippine Army. Ito sila yung ating katuwang, lalong-lalo na pag mayroong mga national calamities or mobilizations, national emergencies. Kaya napakalaking tulong sa atin din ang ating mga Reserve Force. Ang beneficio na dito is magkakaroon sa
kung pwede kang magsuot ng uniforme ng military, hindi naman natin tinatanggal na ang pagiging membro ng reserve force ay voluntary nature. Kumbaga, yung nakikita nga natin dito na tayo ay nagpapasalamat sa ating mga reservists yung pagiging kanilang patriotic sa ating bansa dahil na kahit ito ay voluntary, wala silang allowance, wala silang sweldo, ay patuloy sila nag-serve sa ating reserve force. Sa ngayon po ba ay maraming yung reservists natin? Ibig sabihin, pagka gano'n, nakamonitor po yung Philippine Army sa mga posts nila online. Pag nakita ang issues, may tanggalin to, gano'n? Hindi naman po, no? Dahil ang gusto na natin liwanagin, no? Dahil we also respect yung kanilang freedom of expression, yung right to express kung ano yung kanilang mga sentiment. Ang tinitignan lang kasi natin dito is yung while doing those statements or exposed to those statements, dapat hindi nila pinapakita na miyembro sila ng military. Kumbaga as a civilian, no question yun na makapag-express sila ng kanilang mga sentiments. However, iba na kasi yung usapan kapag ginagawa nila yun na habang nakasuot yung kanilang uniform dahil meron naman sila, may nag-take sila na oath at yun dapat ang inaalagaan at yung sabi ko nga na ito yung kalakip na responsibilidad na dapat na bilang laging pinatandaan. Mali na rin yan. Army recognize the opinion, no? Bilang mas bigyan. Pero mali na niya kasi parang naka-uniform siya doon, no? Colonel. Yes, tama yun dahil dapat meron tayong sinusunod na ethics, yung decorum natin, lalo na pag tayo ay membro ng regular at reserve force, meron tayong sinusunod na mga rules and regulations. So, dapat yung sundin para hindi sila matanggal o mabigyan ng sanctions in the future. Paano po inaharap ng Philippine Army yung mga ganitong uri po ng paglabag sa mga reservists po natin? Kasi actually, hindi lang naman reservists ang tinitingnan natin, pati even yung members of the regular force, tinitingnan natin dito dahil gusto nga natin panatilihin yung ating pagtitingan partisan. Lagi nga natin sinasabi sa ating mga kababayan na dapat i-isolate natin yung armed forces of the Philippines, ang Philippine Army from political nonsense. Dahil mas marami na tayong kinakaharap sa mga national security threats na dapat tutukan. Ang lagi natin sinasabi na yung political issues ay hayaan natin sa mga politician. And then siguro doon tayo actually sa Congress po ng pagtanggal ni Congressman Barzaga. Paano po ba yung auto-proprio investigation yung ginawa ng Philippine Army? Kasi baka sabihin hindi naman ako nag-post yun fake news yun. Baka may dummy account na ginawa yung kalaban ko. Yung pagtanggal naman kay Representative Barzaga sa reserve force dumaan ito sa matuloy investigation, na-create tayo ng investigative body headed by the Reserve Command ng Philippine Army to verify, to validate ito lahat. So nakita naman ng ating Reserve Command na nagkaroon ka ng violation si Representative Barzaga, kaya ito yung naging dahilan bakit Wala na palang You can straight forward. Go ahead. Yes, tama yun dahil And turn right. Here, huh? Yeah, and turn right. Kapag nag-violate Go to inside. existing rules and regulation ng Armed Forces of the Philippines, not only the reserve members of the reserve force, but also the regular force, ay talagang pananagutin natin yan. Drop off lang po. Gusto nga natin panatilihin yung disiplina sa loob ng organisasyon. Nabigyan lang po ba ng pagkakataon si Representative Barzaga ng mga paliwanag? Halimbawa, sinusuwa ba ng focus orders? Ito nga si ng Philippine Army, si Congressman? Hindi na dahil Tower 2. naman ito sa nakita na So turn the circle. ng investigating body Yeah. na nagkaroon ng violation. So, yung tumaas sa military justice system. So, hindi na kinakailangan kita-kita naman yung violation niya. Hindi na sa binibigyan kumbaga ng pagkakataon na pumapila pa. Yes, dahil ito naman ay administrative sanction, administrative investigation na ginawa ng Philippine Army. Pero, Colonel, pwede pa siya
sumali. O Once hindi na. na madilis ka sa roster ng reserve force, hindi ka na po pwedeng makasali sa parehong regular o reserve force ng armed Hey, forces. thank you. Ito po ibig sabihin ng enlistment, sa political, practical na aspect po, ibig sabihin ito kumbaga anong mga karapatan o privilege yung tuluyang nawala po sa kanya. Unang-una, tanggal ka na sa listahan ng pagiging membro ng reserve force ng Armed Forces ng Philippines. Pangalawa ay nakansilahin yung issue sa'yo na reserve force ID. Pangatlo, hindi ka na po pwedeng magsuot ng uniforme ng military. Kasi kapag ginawa mo yun, magkakaroon na naman ng reklamo o kaso Arriving in ng 3 minutes and usurpation of 17 authority. p.m. This route is And toll then, free. yun na, hindi na siya makasali ulit kahit kailan Passenger is sa sharing their location. regular mat o sa reserve force ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin na babawiin po ng Philippine Army yung kanyang uniforme para hindi gumagamit sa maling paraan. Hindi na babawiin yun dahil binigay na sa kanya doon. However, binabalaan lang natin si Representative Barsaga na hindi niya na pwede gamitin yun. Si Congressman Barsaga po ba ay anong taon na nag-join dito po sa reserve force? Actually, nakapasok siya sa reserve force itong January 2025 lang. Kaya tayo ay nalilungkot din sa nangyari. At but we have rules to follow. Kaya ginawa natin ito bilang ehemplo na rin sa ibang miyembro ng reserve force as well as the regular force ng Armed Forces of the Philippines. Kumbaga January, ano ba ngayon? Walang isang taon, ano? Siguro ano po yung pabala po ninyo sa ibang miyembro rin po no, ng reserve force, mga service natin dito po sa nangyari Yes, ngayon. 50 meters, turn left. Yes, unang-una to remind ang Philippine Army values yung contribution ng ating mga reserve force, including elected officials as well as ordinary citizens. Yung lalo-lalo na yung suporta nila sa national defense, yung disaster response. However, kalakip nito, yung kalakip ng privileges as a reserve status, yung sinasabi ko nga na responsibility to uphold the principles, ethics, and decorum expected of the members of the military organization. So yun lang naman ang hinihiling natin. Kaya tayo ay nakikiusap sa ating mga membro ng reserve force as well as the regular force na i-isolate natin, i-maintain natin yung pagiging non-partisan ng organization, panatilihin natin yung disiplina para tayo ay kumbaga mas lalo natin, tutulpan lang natin yung mandato para mas lalo natin magampanan lang yung ating trabaho at yung mas mabigat na tungkulin, lalo-lalo pagdating sa national security. Opo, kasi itong Colonel, itong si Congressman Barsaga, alam po natin talagang medyo mainit po siya sa social media ngayon. Kumbaga maraming viral posts, tinatangkilik po siya naman ngayon sa Shell. Pero paano niyo po haharapin ng Philippine Army at tinitiyak yung desisyong ito na kumbaga hindi ginagamit sa konteksto ng politika, kundi bahagi lamang ng internal discipline ng Philippine Army? Yes, tama yun. Kaya nga gusto namin, lagi namin uulit no, na ang naging primary reason bakit siya tinanggal is dahil nag-violate siya Enter ng right most lane, rules and then in 30 regulations. meters, May turn right nakita nga kami sa kanyang mga post na sinasabi kaya siya tinanggal sa reserve force ng Armed Forces of the Philippines dahil dun sa kanya daw allegedly na inilabas na merong nagkaroon ng 15 billion rules project sa Armed Forces of the Philippines. Continue straight to the first Lagi traffic natin light. pinapaliwanag Then, na at the hindi second ito traffic light, turn totoo, left. walang wala tayong nakikitang mga ghost projects dito sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, and we are always transparent and assure the public na kumbaga kanilang tax na binabayad, yung tax na bigay sa ating gobyerno ay talagang nagagamit ng Armed Forces of the Philippines para kampanan yung ating mandato para sa pagtatakot
panatili ng peace and order sa ating bansa. And then, ano po ang mensahe po ng Philippine Army, Colonel? So po sa mga membro po natin ng Reserve Force, hindi naman po specifically sa paggamit ng social media at syempre yung pag-expression po nila ng kanilang mga opinion. Yes, tama yun. Tayo ay unang-una nilirespeto natin yung kanilang mga opinion pagdating sa iba't ibang bagay sa politika In 60 meters, at sa turn left personal at the na traffic bagay. light. However, dapat gawin nila ito bilang isang civilian at kung sila ay miyembro man ng reserve force o ng regular force, dapat iwalay nila yung kanilang pagiging miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas doon sa kanilang mga sa expression, pag-express ng kanilang mga sentiment para magkakaiwasan natin yung confusion, ma-represent natin yung organization dahil lagi nga natin pinapanatili ang pagiging non-partisan ng Armed Forces of the Continue Philippines straight at the at ng first Philippine traffic Army. light. Opo, siguro Then, pang huli in na lang, 100 Colonel, no? meters, turn left. Doon po sa nangyaring pagtanggal po kay Congressman Barsaga, diyan po sa Reserve Force, paano po matitiyak ng Philippine Army na mananatili yung tiwala po ng publiko sa mga tiwala ng publiko at ng mga reservists sa integridad po ng Philippine Army? Go ahead po. Yes, ang ating Philippine Army ay patuloy na gagampanan ang ating mandato para tinigin natin yung pagiging transparent, yung pagiging disiplinado ng Philippine Army ng Armed Forces ng Philippines. Sa katunayan, itong latest na survey na napakataas yung nakuha nating resulta, napakataas yung tiwala pa rin ng ating mga kababayan sa Armed Forces ng Philippines, sa Philippine Army. Kaya ito ay gagantihan namin ng patuloy na pagsiservisyo sa ating bayan at katuwang tayo ng ating national government, katuwang tayo ng ating mga kababayan para makamit natin yung development at makamit natin yung katiwasayan dito sa ating bansa. Ayun. Colonel, pinapatanong ng anong edad po ba pwedeng sumali dyan sa Reserve Force kasi maraming nakikinig, maraming interesado Yes, Anong qualification? 18 years old, pwede lang sumali sa Reserve Force, no? At hanggang as long as you are a full body individual, kumbaga qualified na sumali sa Unahan tapos test video dyan. May mga, ano po, bago po maging membro, may mga training po ba? Yes, no, dapat dumaan sila sa 45 days na basic citizen military training at may mga requirements, no? Kung yung mga kababayan natin na gustong sumali sa Reserve Force ay pumunta lang sa pinakamalapit na mga regional community defense group or community defense centers. Yung mga community defense centers, bawat probinsya meron tayo. So na-drop na natin sila. Paalam po.